Hinding-hindi ko makakalimutan ang hapong iyon sa Tagaytay. Nakatayo ang anak kong si Bianca sa tapat ko. At nang walang kagat-gat ay sinabihan akong, "Tay, umalis ka na rito. Panggulo ka lang sa bakasyon namin." Isipin nyo, ang sarili kong villa na pinaghirapan ko ng 30 taon pero pinalayas ako na parang isang estranghero. Masakit, sobrang sakit. Pero sa halip na makipagtalo, ngumiti lang ako at tumango. Hinayaan ko silang magdiwang. Habang nagmamaneho ako pabalik ng Maynila, may nasimulan na akong plano. Isang sekretong plano na gagamit ng teknolohiya para turuan sila ng leksyon sa respeto na hinding-hindi nila malilimutan. Makalipas ang ilang araw, hating gabi na noon, narinig ko sa aking cellphone ang kanilang mga hiyaw. Ang mga hagulgol ng takot habang ang villa na inagaw nila ay biglang naging isang buhay na bangungot. Nanginginig silang tumakbo palabas sa gitna ng dilim, bitbit ang matinding pagsisisi sa kanilang ginawa. Ngunit bago ko ilahad sa inyo kung paano ko sila tinalo gamit ang sarili nilang bitag, maaari po bang malaman kung saang lungsod o probinsya kayo ngayon nakikinig? Pakisulat lang po ang inyong lugar sa comment section sa ibaba. Gusto ko po kayong makilala. Ang biyahe ko pabalik ng Maynila mula sa Tagaytay ay puno ng katahimikan. Ngunit sa loob ng aking isipan, may namumuong bagyo. Mahigpit ang hawak ko sa manibela. Pinagmamasdan ko ang bawat puno na nadadaanan ko. Pero ang isip ko ay naiwan doon sa villa. Naiwan doon sa mukha ng aking anak na si Bianca. Pagdating ko sa bahay ko sa Maynila, lalong tumindi ang lungkot. Ang laki ng bahay na ito. Masyadong malaki para sa akin na mag-isa na lang dito. Pumasok ako sa library, ang paborito naming tambayan ni Maria Elena noong nabubuhay pa siya. Humigop ako ng mainit na kape, pero parang walang lasa. Hindi ko makalimutan ang tingin ni Bianca sa akin. Parang hindi niya ako ama. Parang isa lamang akong panggulo sa kanyang buhay. Lumipas ang gabi ng Linggo, dumating ang Lunes. Akala ko, tatawag ang anak ko para humingi ng paumanhin. Akala ko, magsasabi siya ng, "Tay, sorry po sa inasal ko." Naghintay ako. Pinagmasdan ko ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Pero lumipas ang maghapon. Walang tawag, hanggang sa sumapit ang gabi ng Lunes. Habang nakaupo ako sa aking lumang silya sa library, biglang tumunog ang telepono. Tumitibok ang puso ko nang makita ang pangalan niya sa screen. Salamat sa Diyos, bulong ko sa sarili ko. Tumawag din siya. Sinagot ko ang tawag, pero bago pa man ako makapagsalita, narinig ko na ang boses niya. Wala itong init, wala itong pagmamahal. Parang nakikipag-usap lamang siya sa isang taong hindi niya kakilala. Ang sabi niya sa akin, "Tay, makinig kang mabuti. Huwag mo muna akong sisingitan." Doon pa lang, ramdam ko na ang bigat sa aking dibdib. Sinabi niya na nag-usap daw sila ni Junjun, ang kanyang asawa. Mayroon na daw silang napagdesisyunan tungkol sa villa ko sa Tagaytay. Sa isip ko, baka hihingi sila ng permiso para gamitin ito sa bakasyon. Pero mali ako. Sobrang mali ako. Diretsahang sinabi ni Bianca, "Ang villa ay ibinigay na namin sa mga magulang ni Junjun, sila Mang Cardo at Aling Teresita. Sila na ang titira doon simula ngayong Linggo." Parang huminto ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang tasa ng kape na hawak ko ay muntik ko nang mabitawan. "Anong sabi mo, Bianca?" Ang tanging naisagot ko. Pakiramdam ko ay hindi ko naintindihan ang wikang sinasalita niya. Pero inulit niya ito. Walang pag-aalinlangan. Walang kaba sa boses. Sinabi niya na kailangan daw ng kanyang mga biyanan ng maayos na matitirhan. Hirap daw sa pera si Mang Cardo at Aling Teresita. At kailangan nila ng lugar na malayo sa polusyon ng lungsod. Ang pinakamasakit sa lahat, sinabi niya na wala na akong karapatang pumunta doon. "Bawal ka na doon, Tay," ang wika niya. "Bahay na nila yun ngayon. Ayaw naming ma-awkward ang mga biyanan ko kapag nandoon ka." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang villa na iyon. Pinaghirapan ko iyon ng 3 dekada. Sa bawat kontrata na kinuha ko sa construction, sa bawat pagod ko sa init ng araw, iyon ang bunga. Kami ni Maria Elena ang nagpuyat para lang mabuo ang disenyong iyon. Tapos, sa isang iglap,
Ibibigay lang niya sa mga taong hindi ko naman kadugo? Bianca, ang sabi ko, sinusubukang pakalmahin ang aking boses. Anak, villa ko iyon. Ako ang nagbayad, titulo ko ang nakalagay. Pero tumawa lang siya. Isang tawang parang nang-iinsulto. Sinabi niya na napakamakasarili ko daw. Inisa-isa niya ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa nila para sa akin simula nang mamatay ang aking asawa. Kami ang nag-aalaga sa iyo, ang sabi niya. Kami ang laging nandyan kapag malungkot ka. Sa loob-loob ko, gusto kong isigaw ang katotohanan. Sino ba ang nagbayad ng 1 milyong piso para sa magarbo niyang kasal? Sino ba ang bumili ng bagong SUV para sa asawa niya? Ako lahat iyon. Pero sa harap ng anak ko, parang wala lang ang lahat ng iyon. At pagkatapos, binitawan niya ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Ang mga salitang bumasag sa huling piraso ng aking pagtitimpi bilang isang ama. Sinabi niya, "Anyway, Tay, matanda ka na. Mag-isa ka na lang sa buhay. Ano pa bang gagawin mo sa malaking bahay na gaya ng villa na yon? Masyadong masaya ang lugar na yon para sa isang taong malungkot na katulad mo. Matanda, mag-isa, malungkot." Ang tatlong salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking library. Ang sarili kong anak ang nagsabi niyan sa akin. Ang anak na pinalaki ko sa karangyaan. Ang anak na laging nasa prioridad ko. Hindi ako nakapagsalita agad. Parang may nakabara sa aking lalamunan. Pero sa gitna ng sakit, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Isang bagay na parang kumislap sa dilim. Sa loob ng 3 taon, naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto ni Bianca. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat ng hiling niya, mananatili siyang mahal na mahal ako. Akala ko, ang pagpayag sa lahat ng kanyang gusto ay ang paraan para hindi ko siya mawala. Pero mali ako. Ang pagiging yes man ko ay lalong nagpababa sa tingin niya sa akin. Hindi na niya ako nakikita bilang ama na dapat respetuhin. Ang tingin niya sa akin ay isang luma at matandang machine na kailangang maglabas ng pera at ari-arian tuwing kailangan niya. Bianca, ang sabi ko sa mahinang boses. Ano yun, Tay? Ang sagot niya. Halatang inip na inip. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng nanay mo para makuha ang gusto mo. At isa pa, ang sagot ko sa plano niyo ay hindi. Hindi ako papayag. Nagulat siya. Narinig ko ang mabilis niyang paghinga sa kabilang linya. Anong sabi mo? Ikaw na nga itong pinag-iisipan ng maayos, ikaw pa itong galit? Hindi mo ako pinag-iisipan ng maayos, Bianca, patuloy ko. Pinag-iisipan niyo lang ang sarili niyong pamilya. Ang biyanan mo, ang asawa mo. Pero ako, ang ama mo, kinalimutan mo na. Magsisisi ka, Tay. Sigaw niya bago niya ibagsak ang telepono. Naiwan akong hawak ang cellphone sa gitna ng library. Napatingin ako sa litrato ni Maria Elena sa ibabaw ng aking lamesa. Mukhang nakangiti siya doon sa litrato. Naalala ko ang sinabi ng aking asawa bago siya pumanaw. Sabi niya, "Ricardo, huwag kang masyadong matapang sa negosyo, baka mawalan ka ng kaibigan. Pero ngayon, ang tapang na kailangan ko ay hindi para sa negosyo. Ang tapang na kailangan ko ay para sa sarili kong dangal." Tumayo ako mula sa aking silya. Ramdam ko ang sakit sa aking mga tuhod. Pero sa puso ko, pakiramdam ko ay bumalik ang lakas ng aking kabataan. Hindi na ako magiging biktima. Hindi na ako ang matandang Ricardo na laging nagsasabing, "Sige anak." Mula sa sandaling iyon, at nagbago ang lahat. Kung gusto ni Bianca ng giyera, bibigyan ko siya ng giyera. Pero hindi sa pamamagitan ng sigawan. Gagawin ko ito sa paraang itinuro sa akin ng 30 taon sa industriya ng konstruksyon. Gagamit ako ng diskarte, gagamit ako ng talino, gagamit ako ng teknolohiya. Binuksan ko ang aking computer at sinimulang hanapin ang numero ni Bong. Ang batang henyo na matagal ko nang hindi nakakausap. Panahon na para i-activate ang planong hindi kailanman inasahan ng aking anak. P.S. Si Bianca. Akala niya ay tapos na ang usapan. Akala niya ay panalo na siya. Pero sa totoo lang, nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Ang kabanata ng pananahimik ko ay tapos na. Ngayon, ang kabanata ng aking pagbawi ay magsisimula na at sisiguraduhin ko na ang bawat luha na pumatak mula sa aking mata dahil sa kanyang kawalan ng galang ay babalik sa kanya sa anyo
ng isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Natulog ako ng mahimbing ng gabing iyon, hindi dahil sa wala na akong problema, kundi dahil alam ko na sa wakas, nahanap ko na muli ang aking sarili. Hindi bilang isang matandang ama na matanda na at mag-isa, kundi bilang isang Ricardo Martinez, ang lalaking marunong manindigan para sa kanyang sarili. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng lumang electric fan sa sulok at ang sarili kong paghinga. Nakaupo ako sa aking paboritong silya, ang silyang kahoy na madalas naming upuan ni Maria Elena noong nabubuhay pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi katahimikan ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa halip, ito ay isang mabigat na katahimikan. Isang katahimikan na tila sumasakal sa aking dibdib. Sa harap ko, sa ibabaw ng maliit na lamesa, ay ang aking lumang passbook. Nakabukas ito. Pinagmamasdan ko ang mga numero. Mga numerong hindi lang basta tinta sa papel, kundi mga alaala ng pawis, pagod, at bawat patak ng luha na inilaan ko sa loob ng maraming taon. Napapikit ako ng mariin. Naalala ko ang mukha ni Bianca, ang aking kaisa-isang anak, ang kislap ng kanyang mga mata tuwing hihingi siya ng pabor. Noong una, akala ko ay pagmamahal ang nagtutulak sa akin. Pero habang tinititigan ko ang mga huling transaksyon sa bangko, unti-unti kong napagtanto ang isang masakit na katotohanan. 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas mula nang iwan ako ni Maria Elena. At sa loob ng 3 taon na iyon, tila ba hindi lang asawa ang nawala sa akin. Nawala rin ang respeto ng sarili kong anak. Naalala ko noong nagpaplano si Bianca para sa kanyang kasal. Sabi niya sa akin noon, "Tay, pangarap ko ang isang engrandeng kasal. Isang beses lang ito sa buhay ko. Dahil mahal ko siya at dahil gusto kong ibigay ang lahat ng hindi namin naranasan ng kanyang ina, sumang-ayon ako. 1,000,000 piso, 1,000,000. Isang numerong napakahirap kitain, pero napakadaling gastusin sa loob ng isang araw. Binayaran ko ang hotel, binayaran ko ang catering, ang mga bulaklak na malalanta rin pagkatapos ng ilang oras, pati ang mga bisitang hindi ko naman kilala at hindi man lang nag-abalang bumati sa akin sa araw na iyon. 1,000,000 piso para sa isang araw na kislap. Sabi ko sa sarili ko noon, ayos lang, masaya ang anak ko. Pero ngayon, habang tinitignan ko ang aking natitirang ipon, tinatanong ko ang sarili ko, sulit nga ba? Hindi doon natapos ang lahat. Pagkatapos ng kasal, humiling siya ng sasakyan, isang SUV. Sabi niya, kailangan daw niya ito para sa kanyang trabaho at para na rin sa seguridad. Tay, mahirap mag-commute, delikado sa gabi, ang sabi niya sa akin sa telepono. At dahil ayaw kong mahirapan ang aking anak, muli akong dumukot sa aking bulsa. Milyon na naman ang inilabas ko para sa kotseng iyon. Ngayon, kapag nakikita ko ang sasakyang iyon na nakaparada sa labas ng kanilang bahay, hindi ko maiwasang makaramdam ng pait. Hindi man lang niya ako maialok na ihatid sa aking check-up sa doktor gamit ang kotseng ako naman ang nagbayad. Madalas, kailangan ko pang mag-abang ng jeep o tricycle sa kanto habang masakit ang aking mga tuhod. Napahawak ako sa aking sentido. Ang sakit. Ang sakit isipin na sa loob ng mahabang panahon, ginawa akong katuwaan ng sarili kong anak. Minsan, napapaisip ako. Noong nag-aaral pa si Bianca, lahat ng hilingin niya, binibigay ko. Gusto niya ng bagong laptop, binili ko. Gusto niya ng mga branded na damit para hindi siya mapahiya sa kanyang mga kaibigan, iginapang ko. Akala ko, kapag nakatapos siya at nagkaroon ng sariling buhay, magiging maluwag na ang lahat. Ngunit simula nang mawala si Maria Elena, lalong naging malala. Tila naging bukas na gripo ang aking pitaka para sa kanya. Tay, pambayad sa kuryente. Tay, kailangan ng gatas ng bata. Tay, may kailangang ayusin sa bahay. Laging may dahilan. Laging may kailangan. At ako naman itong si Ricardo, ang amang hindi marunong humindi. Ang amang akala ay ang pagbibigay ng pera ay katumbas ng pagpuno sa pagkukulang ng isang ina. Pero nasaan ang pagmamahal doon? Napagtanto ko na sa loob ng 3 taong ito, hindi na pala ako itinatrato bilang isang ama. Para na lamang akong isang ATM machine. Isang makina na kapag pinindot ang tamang mga salita ay maglalabas ng pera. Kapag kailangan ng pondo, biglang tatawag. Biglang maglalambing,
Biglang magsasabi ng I love you, Tay. Ngunit kapag wala siyang kailangan, kahit isang maikling text para itanong kung kumain na ba ako o kung kumusta ang aking pakiramdam, wala akong natatanggap. Ang katahimikan ng aking telepono ay kasing bingi ng katahimikan ng bahay na ito. Naalala ko ang sinabi sa akin ng aking kumparing si Cardo noong nakaraang linggo habang kami ay nagkakape sa tapat ng simbahan. Sabi niya, Ricardo, huwag mong ubusin ang sarili mo. Matanda na tayo. Dapat ay tayo naman ang inaalagaan. Noong una, nagalit pa ako kay Cardo. Sabi ko sa kanya, anak ko yun. Kailangan niya ako. Pero ngayon, dito sa madilim kong sala, kitang-kita ko na ang katotohanan. Binilang ko ang bawat sakripisyo, bawat sentimo, bawat pagkakataon na tiniis ko ang sarili kong pangangailangan para lang sa kanya. Nagsimulang manginig ang aking kamay habang isinasara ang passbook. Ang halagang natira doon ay hindi na sasapat para sa aking sariling gamot kung sakaling ako ay magkasakit ng malubha. Ang perang inilaan namin ni Maria Elena para sa aming pagtanda, unti-unti nang nalaho sa mga hiling na walang katapusan. Napatingin ako sa litrato ni Maria Elena sa dingding. Elena, bulong ko, patawarin mo ako. Masyado kong pinalaki ang ating anak sa ginhawa na hindi niya natutunang pahalagahan ang hirap natin. Ang pagbilang sa mga sakripisyong ito ay hindi para sumumbat. Hindi ako ganoong klaseng tao, ngunit ang sakit ay nanggagaling sa katotohanang ang lahat ng ibinigay ko ay tila itinapon lang sa kawalan. Walang utang na loob. Walang pagkilala sa pagod ng isang tumatandang ama. 1,000,000 piso para sa kasal, malaking halaga para sa SUV. Mga tuition fee na pinaghirapan ko sa ilalim ng init ng araw, lahat ng iyon, tinumbasan lang ng malamig na pakikitungo tuwing wala akong mailabas na pera. Sa gabing ito, habang unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin, may isang bagay akong napagtanto. Ang pagmamahal ng magulang ay walang hanggan, totoo iyon. Ngunit ang pagpaparaya na sumisira sa iyong sariling dangal at kinabukasan ay hindi na pagmamahal. Ito ay isang pagkakamali na ngayon ko lang naintindihan. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking salamin at muling tinignan ang mga numero sa passbook. Kailangan ko nang huminto. Kailangan ko nang matutong sabihin ang salitang hindi. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil kailangan ko ring mahalin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ang pagbilang sa mga sakripisyo ay hindi para magtanim ng galit. Ito ay para magising sa katotohanan. At ang katotohanan ay masakit. Kasing sakit ng rayuma sa aking mga tuhod sa tuwing umuulan. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking silya. Marahan kong hinaplos ang litrato ni Maria Elena. Simula bukas, Elena, aalagaan ko na ang sarili ko. Para sa atin, ito ang kabanata ng aking buhay, kung saan ang ATM machine ay magsasara na. Hindi dahil sa wala ng laman, kundi dahil sa wakas. Nahanap ko na ang halaga ng sarili kong kapayapaan. Sumikat ang araw noong Martes na may kakaibang liwanag. Maaga akong nagising. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na ang aking diwa. Ito ang nakasanayan ko noong aktibo pa ako sa aking construction business. Sa mundo ng pagtatayo ng mga gusali, ang maagang paggising ay nangangahulugan ng tagumpay. Ang maagang paghahanda ay nangangahulugan ng matibay na pundasyon. Nagtimpla ako ng kapeng barako. Ang amoy nito ay gumising sa aking mga alaala. Naalala ko ang mga panahon na nagsisimula pa lang ako. Wala akong kahit na ano noon. Tanging sipag at tiyaga lang ang baon ko. Nakipagsapalaran ako sa Manila. Nakipag-usap sa mahihirap na kliyente. Nakipaghabulan sa mga deadline. Lahat ng iyon ay kinaya ko. Pero bakit ngayon? Pagdating sa sarili kong anak, parang naging mahina ako habang humihigop ako ng mainit na kape. Tinitigan ko ang aking mga palad. Maraming kalyo ang mga ito noon. Simbolo ng bawat semento at bakal na hinawakan ko para lang mabigyan ng magandang buhay si Bianca. Napagtanto ko ang isang malaking pagkakamali. Ang aking pasensya, ang aking pag-unawa, ay ginawa nilang sandata laban sa akin. Ang akala ko ay nagpapakita ako ng pagmamahal. Pero ang totoo, hinayaan ko ang aking sarili na maging biktima. Hinayaan ko ang aking sarili na maging isang pushover. Sapat na, Ricardo, bulong ko sa aking sarili.
gising na. Gising na ang negosyante sa loob mo. Hindi na ako ang malungkot na biyudo na laging sumasang-ayon sa lahat ng hiling ng anak. Ngayong umaga, ang nagising ay ang Ricardo Martinez na isang kontraktor, ang lalaking marunong magbasa ng blueprint. Ang lalaking alam kung kailan dapat gibain ang isang maling istruktura upang palitan ito ng mas matibay na pundasyon. Agad kong kinuha ang susi ng aking sasakyan. Nagmaneho ako patungo sa Makati. Doon, sa gitna ng matatayog na gusali. Matatagpuan ang opisina ng aking matagal ng kaibigan at abogado, si Attorney Castro. 15 taon na kaming magkakilala. Siya ang nakasama ko sa bawat laban ko sa korte noong may mga taong gustong mandaya sa aking negosyo. Alam niya ang bawat sentimong kinita ko. Alam niya ang bawat pawis na ibinuhos ko. Pagpasok ko sa kanyang opisina, amoy luma na papel at matapang na kape ang bumati sa akin. Ngumiti si Attorney Castro nang makita ako. Pero ang ngiting iyon ay agad napalitan ng seryosong tingin nang mapansin niya ang aking mukha. Ricardo, kaibigan, ang sabi niya, habang pinauupo ako sa harap ng kanyang lamesa. Ano ang atin? Mukhang may mabigat kang dala. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Walang bawas, walang dagdag. Ikinuwento ko ang nangyari sa Tagaytay. Ang pagpapalayas sa akin ni Bianca, ang balak nilang pagbibigay ng villa sa mga biyanan niya, at ang mga masasakit na salitang binitiwan niya sa akin sa telepono. Pad, habang nagkukuwento ako, tahimik lang si Attorney Castro. Paminsan-minsan ay tumatango siya. Ang kanyang panulat ay mabilis na gumagalaw sa kanyang legal pad. Ramdam ko ang kanyang simpatya, pero alam ko rin na bilang isang abogado, ang hinahanap niya ay katotohanan at hustisya. Ito ang problema, Ricardo, ang sabi niya pagkatapos kong magsalita. Ang villa ay nakapangalan sa iyo. Pero dahil pamilya sila, madalas ay nagkakaroon ng kalituhan sa karapatan. Akala nila, dahil anak mo siya, ay may karapatan na siyang diktahan ka. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Gusto mo bang bawiin ang lahat? O gusto mo lang silang pigilan? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong protektahan ang aking dangal, Attorney Castro. Hindi ko gustong maging malupit sa anak ko, pero kailangan niyang matutunan na may hangganan ang lahat. Hindi niya pwedeng kunin ang huling alaala namin ng kanyang ina. Tumango si Attorney Castro. Mabuti, mayroon tayong dalawang paraan, ang legal na paraan at ang madiskarteng paraan. Sinimulan niyang ilatag ang mga dokumento. Pinag-usapan namin ang tungkol sa property protection strategies. Tiningnan namin ang mga titulo, ang mga deed of sale, ang bawat papel na nagpapatunay na ako ang tanging may-ari ng bawat hibla ng villa na iyon. Maari nating ilipat ang ari-arian sa isang trust o sa isang charitable foundation, paliwanag ni Attorney Castro. Sa ganitong paraan, hindi ito pwedeng pakialaman ni Bianca o ni Junjun. Mananatili kang may karapatang tumira doon habang buhay. Pero mawawala ang posibilidad na makuha nila ito pagdating ng panahon. Habang nakikinig ako, nararamdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking talino. Ang utak ko na dati ay puno lang ng pait, ngayon ay puno na ng estratehiya. Parang bumalik ako sa isang bidding war para sa isang malaking proyekto. Bawat galaw, kailangang kalkulado. Bawat salita, kailangang may bigat. Pero Attorney Castro, ang sabi ko, gusto ko ring maramdaman nila na ang bahay na iyon ay hindi sa kanila. Gusto kong matutunan nila ang leksyon sa paraang hindi nila makakalimutan. Doon ko naalala si Bong, ang aking kapitbahay, ang batang laging nakadikit sa kanyang mga computer. Nagkaroon ako ng isang technical plan, isang plano na magsasama ng batas at teknolohiya. Matapos ang 2 oras sa opisina ni Attorney Castro, lumabas ako na may dalang mga papel. Pero higit sa lahat, lumabas ako na may dalang kapayapaan. Alam ko na ngayon ang aking susunod na hakbang. Ang pundasyon ng aking plano ay nailatag na. Ang legal na bahagi ay inaayos na. Ngayon, ang teknikal na bahagi naman ang asikasuhin ko. Tinawagan ko si Bong habang nagmamaneho ako pabalik. Bong, si Tito Ricardo ito. Mayroon akong espesyal na proyekto para sa iyo. Isang smart home installation sa Tagaytay. Pero Bong, kailangan ko ito sa loob ng 3 araw. Kayang-kaya ba?
Narinig ko ang excitement sa boses ni Bong. Kahit anong oras, tito. Basta para sa inyo. Ano po ba ang kailangan nating gawin? Gusto kong kontrolin ang bahay mula dito sa Maynila, paliwanag ko. Gusto ko ang bawat gripo, bawat ilaw, bawat speaker ay sumusunod sa bawat pindot ko. At Bong, gusto ko ng mga epektong medyo kakaiba. Habang pinaplano namin ang mga detalye, napangiti ako. Hindi ito tungkol sa pagiging madamot. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng respeto. Bilang isang kontraktor, alam ko na kapag ang isang gusali ay may sira sa pundasyon, kailangan itong ayusin bago ito tuluyang gumuho. Ang ugali ni Bianca ay may malaking sira. At bilang ama niya, tungkulin kong ayusin iyon bago mahuli ang lahat. Dumating ako sa bahay ng hapon na iyon na puno ng enerhiya. Hindi na ako ang Ricardo na nanonood lang ng balita at naghihintay ng tawag ng anak. Ngayon, ako ang Ricardo na nagtatrabaho muli. Inayos ko ang aking mga gamit. Inihanda ko ang aking laptop. Tiningnan ko ang blueprint ng villa sa Tagaytay. Pinag-aralan ko ang bawat wiring, ang bawat tubo, ang bawat sulok. Naalala ko muli si Bianca, ang aking anak. Mahal ko siya, higit pa sa buhay ko. Pero ang pag-ibig na walang disiplina ay hindi tunay na pag-ibig. Pinabayaan ko siyang lumaki na akalang ang lahat ay nakukuha sa isang hingi lang. Ngayon, itatama ko ang pagkakamaling iyon. Pasensya ka na, Bianca, bulong ko habang nakatingin sa blueprint. Pero ang leksyong ito ay ang huling pamanang ibibigay ko sa iyo. Isang pamanang magtuturo sa iyo kung paano maging isang mabuting tao, paano rumespeto sa iyong magulang, at paano magpahalaga sa pinaghirapan ng iba. Handa na ang lahat. Ang abogado ay kumikilos na. Ang teknolohiya ay inihahanda na. Ang pagbangon ng negosyante ay hindi na mapipigilan. Sa Sabado, babalik ako sa Tagaytay. Pero hindi bilang isang talunang ama. Babalik ako doon bilang may-ari ng villa. Babalik ako doon para ihanda ang entablado para sa huling hantungan ng kawalang galang ng aking anak. At sisiguraduhin ko na pagkatapos nito, hinding-hindi na nila titingnan ang isang matanda at mag-isang ama na parang isang biktima dahil ang matandang Ricardo Martinez ay marunong pang lumaban. At ang laban na ito ay sisiguraduhin kong magbibigay ng katarungan para sa aking dangal at para sa alaala ni Maria Elena. Natapos ang araw ko na may matamis na ngiti. Ang plano ay perpekto. Ang layunin ay tama at ang puso ko sa wakas ay nakakaramdam na ng tunay na kalayaan. Umaga ng Huwebes. Malamig ang simoy ng hangin dito sa Maynila. Pero ang init ng aking determinasyon ay hindi pa rin nagbabago. Ngayon ang araw na sisimulan namin ang pagbabago sa villa sa Tagaytay. Ngayon ang araw na ang aking mga plano ay magkakaroon na ng buhay. Eksaktong 8:00 ng umaga, dumating si Bong sa aking bahay. Bitbit niya ang maraming kahon. May mga wire, may mga maliliit na kamera, may mga speaker na kasing laki lang ng platito. Sa likod ng kanyang makapal na salamin, nakita ko ang kislap ng katuwaan sa kanyang mga mata. Ang sabi ni Bong sa akin, "Tito Ricardo, handa na po ang lahat. Ang proyektong ito, ito ang magiging obra maestra ko." Ngumiti ako sa kanya. "Salamat, Bong. Siguraduhin nating hindi ito mapapansin ng kahit na sino." Isinakay namin ang lahat ng kagamitan sa aking SUV. Habang nagmamaneho ako patungo sa Tagaytay, hindi ko maiwasang mapaisip. Ang sasakyang ito, binili ko ito para sana sa mga bakasyon ng pamilya. Pero ngayon, ito ang katuwang ko sa pagbawi ng aking dangal. Pagdating namin sa villa, tahimik ang paligid. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga puno ng pine. Napakaganda ng lugar na ito. Pero sa loob ng aking puso, ramdam ko ang lamig ng pagtataksil ng aking anak. "Dito tayo magsisimula, Bong," ang sabi ko habang binubuksan ko ang pinto. Agad na kumilos si Bong. Napakagaling ng batang ito. Para siyang isang salamangkero na naglalatag ng kanyang mga kagamitan. Sinimulan niyang install ang mga smart sensors sa bawat sulok, sa ilalim ng lamesa, sa likod ng mga kurtina.
maging sa loob ng mga paso ng halaman. Ang mga sensor na ito ang magiging mata at tenga ko. Kapag may gumalaw, malalaman ko. Kapag may nagsalita, maririnig ko, sabi ni Bong. Tito, ang system na ito ay konektado sa cloud. Kahit na doon kayo sa Maynila, kontrolado nyo ang buong villa gamit lang ang cellphone nyo. Ipinakita niya sa akin ang isang application sa aking telepono. Nakita ko ang bawat kwarto, ang sala, ang kusina, ang master bedroom. Lahat ay malinaw. Lahat ay abot kamay ko. Ngunit ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa seguridad. Ito ay tungkol sa psikolohiya. Inilagay ni Bong ang mga smart LED lighting. Ang mga ilaw na ito ay pwedeng mag-iba ng kulay, pwedeng pumuti, pwedeng maging pula, at higit sa lahat, pwedeng magdisko o kumislap ng napakabilis. Bong, ang sabi ko, gusto ko. Kapag pumasok sila nang hindi ko alam, mararamdaman nila na parang hindi sila imbitado. Tumango si Bong nang may malapad na ngiti. Sumunod ay ang sound system. Inilagay namin ang mga maliliit na speaker sa kisame. Ang mga speaker na ito, hindi mo makikita. Pero maririnig mo. Maaari kaming mag-play ng mga recorded na boses. Mga bulong, mga sigaw, o kaya naman, ang boses ng isang security AI na napakalamig pakinggan, pero ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang control sa tubig dahil isa akong contractor. Alam ko ang pasikot-sikot ng mga tubo sa villa na ito. Tinulungan ko si Bong na install ang mga smart valves. Sa isang pindot ko lang sa Maynila, bubukas ang lahat ng gripo sa banyo. Bubukas ang shower. Lalabas ang tubig sa bawat lababo. Inisip ko, ano kaya ang mararamdaman ni Bianca? Ano kaya ang mararamdaman ng kanyang mga biyanan kapag sa kalagitnaan ng gabi biglang nabuhay ang buong bahay? Tito, tawag ni Bong. Mayroon pa akong idinagdag. Ito po ang ghost projectors. Ipinaliwanag niya sa akin ang maliliit na gadget na ito. Kapag gumalaw ang sensor, maglalabas ito ng mga anino sa dingding. Mga anino ng tao na parang naglalakad. Mga anino na parang may binubulong. Habang pinapanood ko si Bong na nagtatrabaho, may bahagi ng puso ko na nalulungkot. Naalala ko si Maria Elena. Noong itinatayo namin ang villa na ito, puno kami ng pangarap na maging masaya ang aming pagtanda dito. Hindi ko kailanman inakala na ang villa na ito ay magiging isang bitag. Isang bitag para sa sarili kong dugo at laman. Pasensya ka na, Elena, bulong ko sa hangin, pero kailangan itong gawin para sa respeto, para sa dangal. Natapos kami sa pag-install ng 5:00 ng hapon. Sinubukan namin ang system. Lumabas ako ng bahay at nagtago sa garden. Pinindot ni Bong ang test mode. Biglang kumislap ang mga ilaw sa loob. Nakita ko mula sa bintana ang pagbabago ng kulay ng sala. Mula sa mainit na dilaw, naging nakakatakot na pula. Narinig ko ang boses mula sa loob. Unauthorized intrusion detected. Please leave immediately. Pagkatapos, narinig ko ang lagaslas ng tubig. Ang mga gripo sa kusina ay bumukas ng sabay-sabay. Sa mga dingding, nakita ko ang mga anino na sumasayaw. Napakaganda. Napaka-epektibo. Bong, ang sabi ko pagkapasok ko sa loob. Perpekto ito. Ngayon, kailangan nating lagyan ng pangalan ang proyektong ito. Kinuha ko ang isang signboard na ipinagawa ko. Ito ay isang professional-looking sign, maligayang pagdating sa bahay ng kinabukasan. Tandaan, ang bahay na ito ay kabilang sa isang smart living experiment. Pumasok sa sariling panganib. Ang sabi ni Bong, Tito, bakit kailangang may signboard pa? Baka makahalata sila. Ngumiti ako. Ang ngiti ng isang negosyanteng alam ang batas. Hindi, Bong. Ang signboard na ito ang ating legal protection. Kapag nagreklamo sila sa pulis, sasabihin ko na naglagay ako ng babala. Sasabihin ko na isa itong eksperimento sa teknolohiya. Kung pumasok sila nang wala akong pahintulot, kasalanan na nila iyon. Talino, iyan ang ginamit ko sa loob ng 30 taon at iyan ang gagamitin ko ngayon. Bago kami umalis, tiningnan ko muli ang villa. Mukha itong normal, mukha itong payapa.
Walang makakahalata na sa likod ng mga dingding na ito ay may nakatagong teknolohiya na handang sumabog anumang oras. Habang nagmamaneho kami pabalik sa Maynila, ramdam ko ang bigat ng desisyong ito. Alam ko na sa darating na linggo, magbabago ang lahat. Hindi ko alam kung tatawanan ko ba ang mangyayari o maiiyak ako. Kasi sa dulo ng lahat, ang ginagawa ko ay para sa isang anak na nakalimot na sa kanyang ama. Salamat Bong, ang sabi ko nang ihatid ko siya sa kanyang bahay. Walang anuman, Tito Ricardo, sagot niya. Good luck po sa linggo. Nakaabang po ako sa system log para siguradong walang magiging problema. Pagpasok ko sa aking sariling bahay sa Maynila, binuksan ko agad ang aking cellphone. Tinitigan ko ang camera feed mula sa Tagaytay. Ang villa ay tahimik, nakahanda na ang lahat. Bianca, akala mo ay matanda na ako at wala nang kayang gawin. Akala nyo ni na Junjun ay nakuha nyo na ang lahat sa akin. Pero nakalimutan nyo ang isang bagay. Ang ama nyo ay isang builder. At ang pinakamahalagang bagay na itinayo ko ay ang aking dangal. Ang bahay ng kinabukasan ay hindi lamang isang proyekto, ito ay isang paalala. Isang paalala na sa mundong ito, ang bawat aksyon ay may kapalit. Ang bawat kawalan ng galang ay may katapat na leksyon. Sa linggo, malalaman nyo ang tunay na halaga ng villa na iyon. Malalaman nyo na ang bahay na itinayo sa pagmamahal ay marunong ding lumaban kapag inabuso. Matutulog ako ng may plano. Gigising ako ng may katarungan. Handa na ang lahat, handa na ang bahay ng kinabukasan, at sisiguraduhin ko na pagkatapos ng gabing iyon, hinding-hindi nyo natitingnan ang inyong ama. Bilang isang panggulo lamang, Ricardo Martinez. Handa na para sa huling hantungan ng inyong kawalang galang. Salamat po sa pakikinig. Abangan ang susunod na kabanata, ang gabi ng katotohanan. Minsan, sa dapit hapon ng ating buhay, ang tanging hinahangad na lang natin ay katahimikan. Isang baso ng mainit na kape, ang simoy ng hangin sa beranda, at ang alaala ng mga taong mahal natin na nauna na sa kabilang buhay. Pero noong hapong iyon, ang katahimikang matagal kong iningatan sa aming villa ay parang isang kristal na biglang binasag. Binasag ng ingay ng isang sasakyang pumarada sa harap ng aking tarangkahan. Mula sa bintana, pinanood ko sila. Sila ang mga biyanan ng aking anak na si Bianca. Ang mga taong dapat sana ay itinituring kong pamilya, ngunit ngayon ay tila mga kaaway na handang sumakop sa aking teritoryo. Nakita ko ang biyanan kong lalaki. Lumabas siya ng sasakyan na mayabang ang lakad. Ang kanyang dibdib ay nakabuswak. Tila ba siya ang hari ng lupang tinatayuan niya. At doon, sa harap mismo ng aking mga mata, nakita niya ang signboard na maingat kong ipinagawa at itinayo. Ang signboard na iyon. Ang nakasulat doon ay simple lang, pribadong ari-arian ni Ricardo. Bawal ang pumasok. Iyon ang aking babala, iyon ang aking hangganan. Pero para sa kanila, ang babalang iyon ay parang isang basura lang. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang signboard. Sa isang iglap, buong puwersa niya itong binunot sa lupa. Itinapon niya ito sa damuhan na parang isang walang kuwentang bagay. Narinig ko ang mahina niyang tawa, isang tawang puno ng pangungutya. Ang sabi niya sa kanyang asawa, na naririnig ko hanggang dito sa loob, ano ba itong ginagawa ng matandang ito? Akala naman niya ay may magagawa siya. Masakit. Masakit makita na ang iyong mga pagsisikap na protektahan ang iyong sarili ay ginagawang katatawanan lang ng ibang tao. Pumasok sila sa loob ng villa na tila ba sila ang nagbayad ng bawat semento at pako ng bahay na ito. Wala silang pakundangan, walang katok, walang tao po. Diretso silang pumasok, dala-dala ang kanilang mga maleta na parang sa kanila ang titulong hawak ko. Narinig ko ang boses ng biyanang babae. Ang boses niya ay matinis, tila ba nanggagaling sa isang taong walang pakiramdam. Sabi niya, ang ganda talaga ng bahay na ito. Sulit na sulit ang pagod ni Bianca na makuha ito sa kanyang tatay. Napakapit ako ng mahigpit sa aking tungkod. Ang puso ko ay kumakaba ng mabilis. Galit, iyon ang nararamdaman ko. Isang matinding galit na humahalo sa lungkot. Hindi man lang nila ako tinapunan ng tingin noong madaanan nila ako sa sala para akong isang estatwa, para akong isang anino
sa sarili kong bahay. Huminto sila sa tapat ng hagdanan at nag-usap tungkol sa kung anong mga pagbabago ang gagawin nila sa bahay. Sabi ng lalaki, ipapabaklas ko ang lumang dingding na iyon. Masyadong makaluma. At ang hardin, gagawin nating swimming pool para sa mga party? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ang hardin na iyon ay itinanim namin ni Maria Elena noong kami ay nagsisimula pa lang. Bawat halaman doon ay may kwento. Bawat bulaklak doon ay may alaala. Pero para sa kanila, ang lahat ng iyon ay balakid lang sa kanilang karangyaan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang sumunod nilang ginawa. Umakyat sila sa itaas. Alam ko kung saan sila pupunta. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang master bedroom. Ang silid kung saan kami natulog ni Maria Elena sa loob ng mahabang panahon. Ang silid na naging saksi sa aming mga pangarap, sa aming mga hirap, at sa mga huling sandali ng buhay ng aking asawa. Iyon ay isang banal na lugar para sa akin. Doon ako natutulog tuwing gabi para maramdaman ko pa rin ang presensya ni Maria Elena, ang amoy ng kanyang pabango na tila nakakapit pa rin sa mga kurtina, ang ayos ng mga unan na hindi ko binabago. Pero narinig ko ang kalabog ng pinto, ang ingay ng kanilang mga gamit na ibinabagsak sa sahig. Dito tayo matutulog, sabi ng biyanang babae na may halong katuwaan. Ito ang pinakamalaking kwarto. Napakasarap sigurong humiga sa kama na ito. Kama namin iyon, kama namin ni Maria Elena. Napaupo ako sa isang tabi. Ang aking mga luha, na matagal ko nang pinipigilan, ay unti-unting pumatak. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang taong pakiramdam ay ninanakawan ng kanyang pagkatao. Paano nila nagagawa ito? Paano nagagawa ng mga taong ito na pumasok sa buhay ng iba at sirain ang lahat ng sagrado? Narinig ko silang nagtatawanan sa itaas. Siguro ay iniisip nila na nanalo na sila. Siguro ay iniisip nila na dahil matanda na ako, dahil mahina na ang aking mga tuhod, ay wala na akong laban. Akala nila ay nakuha na nila ang ari-ariang pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Kumpiyansa sila. Sobrang kumpiyansa. Sa kanilang isip, sila na ang bagong may-ari ng villa. Sa kanilang isip, ang signboard na itinapon nila sa damuhan ay ang tanda ng aking pagkatalo. Ngunit habang nakikinig ako sa kanilang ingay mula sa itaas, isang bagong pakiramdam ang lumitaw sa loob ko. Hindi na ito basta galit. Ito ay isang matigas na kapasyahan. Maaaring itinapon nila ang aking signboard. Maaaring nahiga sila sa aking kama. Maaaring ininsulto nila ang aking pagkatao. Pero ang isang bagay na hindi nila alam ay hindi pa tapos ang laban. Ang katahimikan ko ay hindi nangangahulugan na tanggap ko na ang lahat. Ang aking pagtanda ay hindi nangangahulugan na ako ay wala ng silbi. Binilang ko ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa itaas. Bawat tawa na tila sumusugat sa aking puso. Hahayaan ko muna silang matulog ng mahimbing ngayong gabi. Hahayaan ko silang maniwala sa kanilang sariling kasinungalingan, sapagkat ang taong wala nang mawawala ay ang taong pinakamapanganib kalabanin. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Gabi na. Ang dilim ay bumabalot na sa buong paligid. Pero sa gitna ng dilim na iyon, may isang liwanag na hindi mamamatay sa aking isipan. Ang hustisya. Ang villa na ito ay itinayo sa pawis at katapatan. Hindi ito basta-basta mapapatumba ng kasakiman ng mga taong dumating lang para makihati sa bunga ng hindi naman nila itinanim. Matulog kayo ng mahimbing. Lasapin ninyo ang lambot ng kama na hindi inyo. Dahil bukas, paggising ng araw. Malalaman ninyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagmamay-ari. Ang signboard na itinapon ninyo, ibabalik ko iyon. At sa pagkakataong iyon, hindi na lang ito basta kahoy at tinta. Ito na ang magiging pader na magpapaalis sa inyo sa buhay ko. Tahimik muli ang bahay, maliban sa mahinang hilik na naririnig ko mula sa itaas, isang mapayapang gabi para sa kanila. Isang gabi ng pagpaplano para sa akin. Ako si Ricardo, at hindi pa ito ang huling kabanata. Hating gabi na. Ang buong lungsod ng Maynila ay tahimik na. Pero ako, heto ako sa harap ng aking mga computer monitor. Dilat na dilat ang aking mga mata. Ang tanging liwanag sa loob ng aking library ay ang asul na kislap mula sa screen. Sa screen na iyon,
Nakikita ko ang loob ng aking villa sa Tagaytay. Napakatahimik, napakayapa. Pinanood ko ang kuha ng kamera sa master bedroom. Nakita ko sina Aling Teresita at Mang Cardo. Mahimbing ang kanilang tulog sa kama namin ni Maria Elena. Ang sarap ng kanilang pahinga. Wala silang kaalam-alam na ang bawat hininga nila ay binabantayan ko. Sa kabilang kwarto, nandoon sina Bianca at Junjun, ang aking anak at ang kanyang asawa. Tulog na rin sila. Siguro, nananaginip sila ng tungkol sa mga plano nila para sa aking villa. Siguro, iniisip nila kung paano pa nila ako mas mapapakinabangan sa hinaharap. Naramdaman ko ang lamig ng aircon dito sa Maynila, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking puso. Ito na ang sandali na pinaghandaan namin ni Bong. Dahan-dahan. Inabot ko ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Binuksan ko ang application. Nakita ko ang isang malaking pulang button sa screen. Ang nakasulat, execute. Isang salita. 6 na letra. Pero ang salitang ito ang magtatapos sa kawalang galang na sinimulan nila. Huminga ako ng malalim. Para sa iyo ito, Elena, bulong ko sa hangin. At pagkatapos, pinindot ko ang button, execute. Sa isang iglap, ang katahimikan sa Tagaytay ay naglaho. Mula sa aking mga monitor, nakita ko ang biglang pagbabago ng paligid. Ang mga ilaw sa buong villa ay nagsimulang kumislap. Hindi lang basta kislap, ito ay parang mga strobe lights sa isang disco, pero mas mabilis. Pula, asul, puti, pula, asul, puti. Ang villa na dati ay napakatahimik. Ngayon ay nagmistulang isang ambulance na nagmamadali sa gitna ng gabi. Agad na nagising sina Aling Teresita at Mang Cardo. Nakita ko sa kamera ang kanilang pagtalon mula sa kama. Hawak-hawak nila ang kanilang mga dibdib. Litong-lito sila. Ang kanilang mga mata ay hindi makatagal sa bilis ng kislap ng mga ilaw. Pagkatapos, dumating ang tunog. Mula sa mga itinagong speaker ni Bong, lumabas ang isang boses. Isang boses na gawa ng computer. Napakalamig, napaka-autoritibo. Ang sabi ng boses, babala. Unauthorized intrusion detected. Hindi kayo ang may-ari ng bahay na ito. Ang security system ay na-activate na. Umalis kayo agad. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng villa, mula sa sala hanggang sa mga banyo. Kasabay ng boses. Narinig ko ang lagaslas ng tubig. Sa isang pindot ko, bumukas ang lahat ng gripo sa bahay, sa kusina, sa lababo, at higit sa lahat, sa mga shower sa banyo. Ang tunog ng tubig ay parang isang malakas na ulan na bumubuhos sa loob mismo ng bahay. Nakita ko si Bianca na tumakbo palabas ng kanilang kwarto. Magulo ang kanyang buhok, puno ng takot ang kanyang mukha. Sumunod sa kanya si Junjun na tila hindi alam kung saan titingin. Bianca, anong nangyayari? Sigaw ni Mang Cardo mula sa hallway. Bakit ganito ang bahay mo? Hindi makasagot si Bianca. Sinubukan niyang hanapin ang switch ng ilaw pero walang nangyayari. Kahit anong pindot niya, ang mga ilaw ay patuloy lang sa pagkislap ng pula at asul at doon ko inilabas ang huling alas ng aking plano. Ang mga projector sa mga dingding ng villa. Biglang lumitaw ang mga anino. Salamat sa galing ni Bong. Ang mga aninong ito ay mukhang mga tao na naglalakad sa dilim. Mukha silang mga multo na nagbabantay sa bawat pinto. Kasabay ng mga anino, ang audio system ay nagsimulang mag-play ng mga recorded na tunog, tunog ng mga yabag ng paa sa semento, tunog ng mga pinto na dahan-dahang bumubukas, at ang pinakanakakatakot sa lahat, ang mga bulong. Umalis kayo rito. Ang sabi ng mga bulong mula sa mga speaker. Nakita ko sa kamera si Aling Teresita. Napaluhod na siya sa gitna ng hallway. Nakatakip ang kanyang mga tenga. Tulong! Tulong! May multo sa bahay na ito! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng histerya. Si Mang Cardo naman ay sinubukang hilahin si Aling Teresita. Tara na, kailangan na nating lumabas. Tumakbo silang lahat patungo sa main door. Pero dahil sa programa ni Bong, ang smart lock ay hindi agad bumukas. Nagkaroon ito ng 30 segundong delay. Sa loob ng 30 segundong iyon, ang villa
ay naging isang buhay na impyerno para sa kanila. Ang mga ilaw ay lalong bumilis ang kislap. Ang boses ng computer ay naging mas malakas. Tatawag na ng pulis sa loob ng 30 segundo. 29, 28, 27. Nakita ko si Bianca. Nakasandal siya sa pinto. Nakatakip ang kanyang mukha. Umiiyak siya. Ang anak ko, na dati ay napakayabang kung magsalita, ngayon ay parang isang maliit na bata na takot sa dilim. Si Junjun naman ay pilit na kinakalampag ang pinto. Buksan niyo ito! Buksan niyo ito! Habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito katuwaan. Hindi rin ito galit. Ito ay isang pakiramdam ng katarungan. Inisip niyo na, dahil matanda na ako ay pwedeng-pwede niyo na akong saktan. Inisip niyo na ang villa na pinaghirapan ko ay pwedeng-pwede nyo nang kunin ng ganoon-ganoon na lang. Ngayon, nararamdaman nyo ang takot na naramdaman ko noong pinalayas nyo ako sa sarili kong bahay. Eksaktong pagdating ng count sa 0, bumukas ang lock ng pinto. Halos magkandapa-dapa silang 4 palabas ng villa. Nakita ko sila sa kamera sa labas. Nagtatakbo sila patungo sa kanilang minivan. Wala silang dalang kahit na ano. Iniwan nila ang kanilang mga maleta. Iniwan nila ang kanilang mga gamit. Ang tanging bitbit nila ay ang kanilang matinding takot. Pumasok sila sa minivan at mabilis na humarurot paalis ng Tagaytay. Ang kanilang mga headlight ay naglaho sa dilim ng kalsada. Naiwan ang villa na tahimik muli. Pinindot ko ang button para patayin ang lahat ng system. Huminto ang mga ilaw, huminto ang tubig, nawala ang mga anino. Ang villa ay bumalik sa pagiging payapa. Nakasandal ako sa aking silya dito sa Maynila. Ramdam ko ang pagod sa aking katawan. Pero sa wakas, nakahinga ako ng malalim. Elena, bulong ko habang nakatingin sa iyong litrato. Tapos na, wala na sila sa bahay natin. Tumingin ako sa orasan. 1:00 na ng madaling araw. Alam ko na bukas, paggising ng araw, may panibagong bagyo na naman akong kailangang harapin. Alam ko na tatawag si Bianca. Alam ko na magagalit siya. Alam ko na isusumpa niya ako, pero hindi na ako natatakot. Dahil ngayong gabi, napatunayan ko sa sarili ko na ang aking dangal ay hindi pwedeng nakawin ng kahit na sino, kahit pa ng sarili kong anak. Matanda man ako at mag-isa man ako sa paningin nila. Mayroon pa rin akong lakas para manindigan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng aking library, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang gabi ng katatakutan para sa kanila ay naging gabi ng kalayaan para sa akin. Ngayon, handa na ako sa susunod na hakbang. Ang huling kabanata ng aking plano dahil ang villa na iyon ay hindi na muling mapapasakamay ng mga taong walang galang. Salamat Bong, salamat Attorney Castro, at salamat sa sarili ko. Dahil hindi ako sumuko, matulog ka ng mahimbing Ricardo. Bukas, sisikat ang araw para sa isang bagong simula. Maliwanag ang sikat ng araw noong Lunes ng umaga dito sa Maynila. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng balita ng tagumpay. Nakaupo ako sa aking beranda, dahan-dahang humihigop ng mainit na kapeng barako. Napakatahimik ng paligid. Ang mga ibon ay nagkakantahan sa aking garden. Parang walang nangyari kagabi. Parang ang lahat ay isang panaginip lamang. Pero alam ko ang totoo. Alam ko ang nangyari sa Tagaytay. Eksaktong 7:00 ng umaga. Tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Hindi na ako nagulat. Inaasahan ko na ito. Pinagmasdan ko muna ang screen. Ang pangalan ni Bianca ay kumikislap, tila sumisigaw. Huminga ako ng malalim, kinalma ko ang aking boses. Pinindot ko ang sagot. Bago ko pa man masabi ang hello, bumuhos na ang galit mula sa kabilang linya. Ang boses ni Bianca ay hindi lang basta galit. Ito ay puno ng histerya, puno ng takot, puno ng kawalan ng pag-asa. Ang sabi niya sa akin, "Anong ginawa mo, Tay? Anong klaseng demonyo ka para gawin ito sa amin?" Nanatili akong mahinahon. Nagkunwari akong bagong gising. Bianca? Anak? Anong problema? Bakit ka sumisigaw ng ganyan kaaga?
Narinig ko ang kanyang paghagulgol. Huwag kang magmaang-maangan, Tay. Ang villa sa Tagaytay. Muntik na kaming mamatay sa takot kagabi. Ang mga ilaw, ang tubig, ang mga boses, at ang mga anino. Na trauma ang mga biyanan ko. Halos atakihin sa puso si Aling Teresita. Dahan-dahan akong sumandal sa aking silya. Ano? Anong mga boses? Anong mga anino? Anak, baka nananaginip lang kayo. O baka naman, baka napagod lang kayo sa biyahe. Hindi kami nananaginip, sigaw niya muli. Lahat kami ay nakakita. Lahat kami ay nakarinig. May kung anong boses na nagsasabing hindi kami ang may-ari ng bahay na kailangan naming umalis. Tay, alam kong ikaw ang may gawa nito. Paano mo nagawa ito sa sarili mong dugo at laman? Dito ko na sinimulan ang aking performance. Ang performance ng isang matandang inosente. Anak, ang sabi ko sa malambing na tono, nakalimutan mo na ba? Sabi ko sa inyo, ang villa na iyon ay mayroong napaka-sopistikadong smart home system. Iyon ang bahay ng kinabukasan. Baka nagkaroon ng technical malfunction. Alam mo naman ang teknolohiya. Kung minsan ay nagkakaroon ng glitch kapag maraming tao ang gumagamit. Glitch? Ang sagot niya na tila hindi makapaniwala. Ang glitch ba ay naglalabas ng mga multong anino sa dingding? Ang glitch ba ay nagbubukas ng lahat ng gripo sa bahay? Maaari, Bianca, patuloy ko. Baka nagkaroon ng power surge. Alam mo naman sa Tagaytay. Kung minsan ay hindi stable ang kuryente. Kapag nag-spike ang kuryente, pwedeng magloko ang mga sensor. Baka ang mga anino na sinasabi nyo ay reflection lang ng mga ilaw sa labas na nag-flicker. Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim. Sinisikap niyang intindihin ang aking mga katwiran. Pero alam kong sa loob-loob niya, hindi siya kumbinsido. Ngunit wala siyang ebidensya. Wala siyang proof na ako ang may gawa. Dahil na doon ako sa Maynila, malayo sa kanya. Dagdag ko pa. At tungkol naman sa boses, baka iyon ang AI security ng bahay. Baka, hindi niya nakilala ang inyong mga boses, kaya inakala niyang mga intruders kayo. Sabi ko naman sa inyo, kailangan ng tamang authorization para manatili doon. Tumahimik siya ng matagal. Ramdam ko ang kanyang pagkalito. Tay, ang sabi niya sa mas mahinang boses. Seryoso ka ba? Sinasabi mo bang aksidente lang ang lahat ng iyon? Hindi ko alam, Bianca, sagot ko. Pero, alam mo, naniniwala rin ako sa mga pahiwatig. Naniniwala ako na ang bawat bahay ay may sariling kaluluwa, lalo na ang villa na iyon, na itinayo namin ng nanay mo ng may labis na pagmamahal. Tumigil ako sandali para bigyan ng diwa ang aking susunod na sasabihin. Baka ayaw lang ng bahay sa inyo. Baka nararamdaman ng mga dingding ng villa na hindi kayo ang dapat na doon. Baka ang kaluluwa ng bahay ay nagre-react sa paraan ng pagpasok nyo. Ang pagpasok ng walang pahintulot, ang pagpasok ng walang galang. Ramdam ko ang pag-atras ni Bianca sa kabilang linya. Sa kulturang Pilipino, ang ideya ng kaluluwa ng bahay o mga pahiwatig ay malalim. Kahit gaano ka pa kamoderno, kapag natakot ka sa dilim, babalik at babalik ka sa mga paniniwalang ito. Nakakatakot ka, Tay, ang sabi niya. Hindi ko na kilala ang bahay na iyon at hindi ko na rin alam kung kilala ko pa ang sarili kong ama. Mahal kita, Bianca, ang sabi ko ng may katotohanan. Pero ang villa na iyon ay hindi para sa iyo. Hindi sa ganitong paraan. Doon na bumigay ang aking anak. Ang kanyang yabang, ang kanyang ambisyon na makuha ang aking ari-arian, ay natalo ng kanyang sariling takot. Ayoko na, Tay, ang sabi niya habang humihikbi. Ibigay mo na ang villa na iyon sa kahit na sino. Isaksak mo sa baga mo ang teknolohiya mo. Hinding-hindi na kami babalik doon. Hinding-hindi na muling tatapak ang mga biyanan ko sa sumpang lugar na iyon. Sigurado ka ba, Bianca? Tanong ko. Oo, sumpa ang bahay na iyon. Sumpa. At pagkatapos, binabaan niya ako ng telepono. Inilapag ko ang cellphone sa lamesa. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Maayos silang nakahawak sa aking tasa ng kape. Walang panginginig, walang kaba. Ang maamong pagmamaang-maangan ay nagtagumpay. Hindi ko kailangang makipag-away ng harapan.
Hindi ko kailangang sumigaw. Ginamit ko ang kanilang sariling takot, ang kanilang sariling kawalan ng alam sa teknolohiya, at ang kanilang sariling konsensya. Napagtanto ko, ang pinakamabisang sandata ng isang ama ay hindi ang kanyang galit, kundi ang kanyang talino na hinubog ng mahabang panahon. Uminom muli ako ng kape. Sa wakas, ang villa sa Tagaytay ay ligtas na. Ngunit alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang pagpapaalis sa kanila ay unang hakbang lamang. Ang susunod na hakbang ay ang pagsisigurado na hinding-hindi na muling mauulit ang pambabastos na ito. Tinawagan ko si Attorney Castro. Attorney, ang sabi ko nang sagutin niya ang tawag. Tapos na ang unang phase. Kusang loob na silang sumuko sa villa. Ngayon, ituloy na natin ang paglilipat ng titulo sa foundation. Mabuti, Ricardo, sagot ng aking abogado. Ihahanda ko na ang mga pinal na dokumento. Magkita tayo sa Miyerkules para sa pirmahan. Isasama ko na rin ang notaryo. Salamat, Attorney Castro, sabi ko. Pagkatapos ng tawag, tumayo ako at naglakad sa aking garden. Tumingala ako sa langit. Napaka-asul, napakalinis. Naramdaman ko ang presensya ni Maria Elena sa aking tabi. Parang naririnig ko ang kanyang tawa. Isang tawa ng pagsang-ayon. Sa loob ng 3 taon, naging bilanggo ako ng sarili kong anak. Naging biktima ako ng sarili kong kabaitan. Pero ngayong umaga, ang bilanggo ay malaya na. Ang matandang Ricardo, ang amang inakala nilang mahina, ay muling nakatayo ng matuwid. Hinding-hindi ko pagsisihan ang ginawa ko dahil ang leksyong itinuro ko kay Bianca ay higit pa sa halaga ng anumang villa. Itinuro ko sa kanya na ang bawat pinto ay dapat kumatok, na ang bawat tao ay dapat irespeto, at ang bawat magulang ay hindi dapat balewalain. Matulog ka ng mahimbing, Bianca. Dahil ang villa na pangarap mo ay magiging tahanan na ngayon ng mga lolo at lola na tulad ko, na marunong magpahalaga sa bawat sementong itinayo, ng may pagmamahal. Ang katarungan ay dumarating sa iba't ibang anyo, at ngayong araw, dumating ito sa anyo ng isang maamo. Ngunit matalinong pagbawi. Salamat po sa pakikinig. Abangan ang susunod na kabanata, ang pinal na pagharap sa katotohanan. Dumating ang araw ng Miyerkules. Ito ang araw na itinakda para sa huling pagtatapos ng usaping ito. Maaga akong dumating sa opisina ni Attorney Castro sa Makati. Nakasuot ako ng aking paboritong barong. Ang barong na isinusuot ko lamang sa mga espesyal na okasyon. Gusto kong maging formal. Gusto kong makita nila na ang Ricardo Martinez na kaharap nila ngayon ay ang seryosong negosyante na nakilala ng buong industriya. Tahimik sa loob ng opisina. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Umupo ako sa tapat ng malapad na lamesa ni Attorney Castro. Sa ibabaw nito, nakalatag ang ilang makakapal na folder, ang mga dokumento ng katotohanan. Eksaktong 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca. Kasunod niya si Junjun. At sa likuran nila, nandoon din sina Mang Cardo at Aling Teresita. Ang mga biyanan ay mukhang pagod. Maputla ang kanilang mga mukha. Siguro ay hindi pa rin sila nakaka-recover sa nangyari sa Tagaytay noong nakaraang linggo. Ngunit si Bianca, kahit pagod, ay nandoon pa rin ang kanyang yabang. Umupo siya sa tapat ko nang walang bati. Diretsahan niyang tiningnan ang mga folder sa lamesa. Ang sabi niya sa akin, "Salamat naman at natuto ka ring sumuko, Tay. Ayoko na ng gulo. Pirmahan mo na ang mga papeles para mailipat na namin ang titulo sa mga biyanan ko." Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos, tumingin ako kay Attorney Castro. Ang aking abogado ay tumango ng bahagya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, professional. "Bianca," ang sabi ko sa mahinahong boses. "Gusto ko lang malaman, pagkatapos kong pirmahan ang mga papeles na ito, ano ang balak nyo? Saan nyo patitirahin ang iyong mga biyanan?" Sumagot si Junjun sa halip na si Bianca. "Siyempre po. Doon sa villa. Gaya ng napag-usapan, wag po kayong mag-alala, aalagaan naman namin ang lugar." Ngumiti ako ng bahagya.
isang ngiti na puno ng pait. Aalagaan, gaya ng pag-aalaga niyo sa aking damdamin? Huminga ng malalim si Bianca. Halatang naiinip na siya. Tay, wag na tayong magdrama rito, Attorney Castro. Nasaan na ang deed of sale? O kahit anong transfer document? Gusto na naming matapos ito? Dito na nagsimulang magsalita si Attorney Castro. Inayos niya ang kanyang salamin. Binuksan niya ang unang folder. Ang sabi ni Attorney Castro, Geng Eng, Bianca, Ji Junjun, bago po ang lahat. Kailangan niyo pong malaman ang isang mahalagang bagay. Ang villa sa Tagaytay ay wala na sa pagmamay-ari ni G. Ricardo Martinez. Napatigil silang lahat. Ang katahimikan sa opisina ay naging napakabigat. Anong sabi niyo? Ang tanong ni Bianca. Halos mawalan siya ng boses. Wala na kay Dad? Binenta mo na, Tay? Binenta mo nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Umiling si Attorney Castro. Hindi po ito ibinenta. Ito po ay isang donasyon. Isang irrevocable donation. Inilabas niya ang isang sertipiko. Isang dokumentong may opisyal na seal. Noong nakaraang Lunes ng umaga, patuloy ni Attorney Castro, opisyal nang inilipat ni G. Ricardo ang buong ari-arian, ang lupa at ang villa sa Second Chance Foundation. Ito po ay isang NGO na nagbibigay ng tahanan at kalinga para sa mga lolo at lola na inabandona o kinalimutan na ng kanilang sariling mga pamilya. Parang may bombang sumabog sa gitna ng opisina. Tumayo si Bianca. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng kamatis. Hindi maaari ito. Tay, pinaglalaruan mo ba kami? Paano mo na ibigay ang bahay na yun sa mga estranghero? Pamilya mo kami. Anak mo, ako. Nanatili akong nakaupo. Nanatili akong kalmado. Sabi ko sa kanya, Oo, Bianca, anak kita. At sa loob ng 3 taon, ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang kasal mo, ang SUV nyo, ang kondo nyo. Binigyan kita ng pamilya. Binigyan kita ng kinabukasan. Tumayo rin ako ng dahan-dahan. Sinalubong ko ang kanyang galit na tingin. Pero ang villa sa Tagaytay, patuloy ko. Iyon ang huling alaala namin ng nanay mo. At noong pinatalsik mo ako doon, noong sinabi mo sa akin na panggulo lang ako, napatunayan ko na hindi mo deserve ang lugar na iyon. Hindi niyo deserve ang kahit na anong galing sa akin. Napaiyak si Aling Teresita. Paano na kami, Bianca? Sabi mo ay doon na kami titira. Sabi mo ay ayos na ang lahat. Tumingin si Junjun sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Napakasaklap mo, Tay. Sarili mong dugo at laman. Tinalikuran mo para sa mga matatandang hindi mo naman kilala. Sumagot ako nang may paninindigan. Junjun, ang mga matatandang iyon, kahit hindi ko sila kilala, alam ko na mas marunong silang magpasalamat kaysa sa inyo, sa kanila. Ang villa na iyon ay magiging isang paraiso. Sa inyo, iyon ay isa lamang investment na pwedeng nakawin. Inilapag ni Attorney Castro ang huling dokumento. At para po sa inyong kaalaman, ang transfer na ito ay tapos na. Rehistrado na ito sa Registry of Deeds. Wala na kayong anumang legal na habol sa ari-arian. Habang buhay. Habang buhay. Ang salitang iyon ay parang isang hatol na pinal. Napaupo si Bianca sa silya. Nakita ko ang kanyang pagkatalo. Ang lahat ng kanyang plano. Ang lahat ng kanyang pagmamanipula sa akin ay naglaho ng parang usok. Sabi ko sa kanya sa huling pagkakataon, Bianca, palagi mong tinatandaan ang leksyong ito sa negosyo at sa buhay. Laging nananalo ang tamang diskarte laban sa maling ugali. Ang akala mo ay kahinaan ko. Iyon pala ang magiging sandata ko para protektahan ang aking sarili. Umalis na kayo, dagdag ko. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Dahan-dahan silang tumayo. Si Mang Cardo at Aling Teresita ay naglalakad ng bagsak ang mga balikat. Si Junjun ay hindi makatingin sa akin. At si Bianca, bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero alam ko, huli na ang lahat. Nang sumara ang pinto, naiwan kaming dalawa ni Attorney Castro. Huminga ako ng malalim. Isang hinga ng kalayaan. Salamat, Attorney, ang sabi ko. Salamat sa tulong mo. Walang anuman, Ricardo, sagot niya. Ginawa lang natin ang tama. Ngayon, maaari ka nang magpahinga
ng payapa. Naglakad ako palabas ng opisina. Ang sikat ng araw sa Makati ay napakaliwanag. Pakiramdam ko ay nabawasan ako ng 1 toneladang bigat sa aking balikat. Wala na ang villa sa pangalan ko. Pero alam ko, nandoon pa rin ang espiritu namin ni Maria Elena. Ang villa na iyon ay magiging tahanan na ngayon ng katuwaan para sa mga lolo at lolang katulad ko. Doon, mapupuno muli ang mga kwarto ng tawanan at kwentuhan. Hinding-hindi ko pagsisihan ang desisyong ito dahil ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol din sa paglalagay ng mga bagay sa tamang lugar. Ang villa ay para sa mga nagpapahalaga, hindi para sa mga nagnanakaw. Matanda man ako at mag-isa. Napatunayan ko na ang aking boses ay may kapangyarihan pa rin. Ricardo Martinez, negosyante, ama, at higit sa lahat, isang lalaking marunong manindigan para sa katotohanan. Salamat po sa pakikinig. Abangan ang huling kabanata, ang aking bagong simula sa villa na puno ng kapayapaan. Huwebes ng umaga. Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa mga puno ng pine dito sa Tagaytay. Napakaganda, napakatahimik. Nandito na ako muli sa aking villa, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang takot. Wala na ang kaba. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Ang tanging naririto ay ang tunay na kapayapaan. Ang unang ginawa ko pagdating ay ang pagbaklas sa mga gamit na inilagay namin ni Bong. Maingat kong tinanggal ang mga maliliit na kamera. Itinabi ko ang mga speaker sa isang kahon. Ang bahay ng kinabukasan ay tapos na ang tungkulin. Binalik ko ang villa sa dati nitong anyo. Malinis, tahimik, payapa. Isang tunay na tahanan na hindi na kailangan ng mga patibong para protektahan ang sarili. Nagtimpla ako ng mainit na kapeng barako. Ang amoy nito ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Lumabas ako sa terrace. Naupo ako sa aking paboritong silya, doon, sa harap ng Taal Volcano. Doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Tumingin ako sa malayo. Naalala ko ang huling 3 taon ng aking pagtitiis. Akala ko noon, ang pagbibigay sa lahat ng hiling ni Bianca ay tanda ng pagiging mabuting ama. Akala ko, ang pagpapasensya sa kanyang pambabastos ay paraan para mapanatili ang aming pamilya, pero mali ako. Sobrang mali ako. Ngayon ko napagtanto, ang pagpapasensya na walang hangganan ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay pagpayag na sirain ang sarili mong dangal. Ito ay pagtuturo sa iyong anak na ang paggawa ng masama ay walang kapalit. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Kailangan nating matutong magsabi ng hindi. Kailangan nating maglagay ng hangganan dahil kung hindi natin rerespetuhin ang sarili nating pagkatao, hinding-hindi tayo rerespetuhin ng iba. Kahit pa ng sarili nating dugo at laman, naisip ko si Maria Elena. Sigurado ako, nakatingin siya sa akin ngayon. Ramdam ko ang kanyang pagngiti. Sa wakas, ang kanyang Ricardo ay natuto ng manindigan. Natuto ng bawiin ang kanyang buhay mula sa kamay ng pang-aabuso. Hindi ko alam kung kailan kami muling magkakausap ni Bianca o kung magkakausap pa ba kami. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay nahanap ko na muli ang aking sarili. Hindi na ako ang matandang Ricardo na laging biktima. Ako na ngayon ang Ricardo Martinez na may dangal. Isang lalaking alam ang kanyang halaga. Ang villa na ito, sa lalong madaling panahon, ay mapupuno na ng tawanan ng ibang mga lolo at lola. At iyon ang nagpapasaya sa akin. Ang aking pinaghirapan ay magiging silungan ng mga taong marunong magpahalaga. Humigop ako ng kape habang nakatingin sa dapit hapon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, pero ang aking bagong simula ay nagsisimula pa lamang. Isang simula na puno ng respeto at tunay na kapayapaan.